Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1116 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at ihitang bell para maging updated sa mga parating na mga video. Nga pala, baka mag-upload na din ako ng mga chapter ng Jujutsu Kaisen at One Punch Man. Sana ay supportahan nyo din yon mga katambay. O paano? Simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa ang chapter dito sa mga taong gulat na gulat dahil dun sa mga nasabi ni Vegapunk. Nasabi nga ng ilan sa mga ito na yung mga sandata daw na kayang makapagpalubog ng mga kontinente ay nagkalat pa rin daw pala sa buong mundo. Paano daw magpapatuloy yung gera na nagsimula noong 800 years ago? Wala naman na daw buhay na nanggaling nga daw sa panahon na yon at paano daw naitago yung ganong kalalang gera? Habang nagkaagulo yung mga tao ay itong si Im sa Pangaea Castle ay may pinuntahan niyang isang lugar at sa lugar na yon ay may tinitingnan siya na isang malaking picture frame. Nandun ng isang imahe ng babae na kamuka ni Bibi. Sumigaw nga dito si Im na galit at tinatawag nga si Vegapunk. Pagpapatuloy pa ng mensahe, sabi nga ni Vegapunk na pinag-aaralan nga daw niya ng mabuti yung Mother Flame. Yung power nga daw na nagmumula dito ay pwede nga daw pakinabangan kahit saan. Sigurado daw siya na balang araw kapag yung unlimited power ng Mother Flame ay na-secured na, posible daw na magawa niya na yung buong mundo ay makinabang sa kapangyarihan nun. Pero yung potential ng Mother Flame na to ay medyo alanganin pa dahil meron nga daw kapiraso ng Mother Flame ang ninakaw at kasalanan nga daw ni Vegapunk yun kung bakit nangyari. Habang yung mensahe ay nagpapatuloy, itong mga Marines ay iniintindi nga yung mga bumagsak na CP0 agents at yung mga Seraphim. Kailangan daw nilang iligtas yung mga yon pero hindi nila magawa dahil ang kapal na ng apoy at napapalibutan pa nga yung mga yon. Hindi nga nila mapasok. Sila Edison naman ay naramdaman yung nangyaring pagkawasak ng labo face. Natanungan ni Stacy kung ano daw yung ingay na yon. Sabi nga ni Edison na nagulat din daw siya sa nangyari dahil yung buong basement daw ay nasira at nahulog. Kasama nga daw nito yung mga CP0 agents. Hindi nga daw niya kayang gumawa pa ulit ng mga ulap para nga daw dito sa mga bida natin. Sabi naman ni Stacy na paano daw nangyari na gumuho yung labo face. Sabi naman ni Edison na mukhang meron na naman daw Gorosei na pumunta sa taas kaya ganon. Pinapaalis na nga nito si Stacy para makaligtas. Dito naman sa Alabasta ay meron ngang mga poster ni Bibi na missing at pinapakalat nga ito ni Igaram. Sa buong Alabasta, andito din yung katawan ni King Cobra. Mukhang nailibing na nga ito na inasikaso naman nila Pel at Chaka. Pagpapatuloy pa ni Vegapunk na humihingi nga daw siya ng sorry sa lahat ng mga tao dahil meron nga daw siyang ipagtatapat. Ang pinaka-goal nga daw talaga ni Vegapunk ay makagawa ng isang energy source para matulungan na umunlad ang sangkatauhan. Neto nga daw hindi pa talaga tapos yon. Naputol ito at mapupunta tayo kay Edison at Stacy ulit. Sabi nga ni Stacy dito na pwede daw bang palayain na nila si Kaku. Napatanong naman ng bakit si Edison. Sabi nga ni Stacy na ayaw nga daw niyang madamay si Kaku sa mga nangyayari ngayon. Huwag daw mag-alala si Edison. Hindi daw niya hahayaan na guluhin ni Kaku yung Straw Hat Crew. At mukhang hindi naman tatargetin daw ni Kaku yung mga yon. Sabi naman ni Edison na sige daw. Nagsorry nga si Edison dito kay Stacy dahil nga sa mga utos nitong si Vegapunk. Hindi nga daw niya nalaman na kaibigan na ang turing ni Stacy kay Lalucci. Medyo nalungkot at napaiyak nga dito si Kaku sa mga narinig niya. Sabi pa ni Edison na kahit nga daw naahati yung pananaw ni Stacy sa nangyayari ay doon pa din nga daw siya kumampi kay Vegapunk. Iniligtas pa nga din daw sila nito. Yung naramdaman nga daw ni Stacy na pagkalito ay pruweba daw yon na may damdamin talaga si Stacy. Gawin nga daw nito kung ano ang gusto ni Stacy at magpatuloy lang sa buhay nito. Sa nasabi nga ni Edison na yon ay napaluha na masaya si Stacy at nasabi nito na yes sir. Sa pagpapatuloy ng mensahe, nasabi ni Vegapunk na 2 weeks daw after nung pagnakaw nga ng kapirasong bahagi ng Mother Flame ay may naobserba daw sila na may lumabas na isang liwanag doon sa taas ng Lulusya. Nabalitaan na lang daw niya na yung kaharian ng Lulusya ay bigla na lang nawala sa mapa at wala nga daw iniwan na bakas. Bago nga daw yon ay meron ngang na-detect sila Vegapunk na malakas na lindol na nasabi nga daw niya nito lang sa mensahe niya. Nagulat nga yung mga nakikinig dahil nito lang daw nangyari yon. Ilan nga sa mga tiga Lulusya ang nakarinig sa sinabi ni Vegapunk at nalaman nila na may kung sino pala talaga ang gumawa nun sa Lulusya. Nagulat din si King Elizabelo II sa narinig niya dahil wala na daw pala yung Lulusya. Sabi pa ni Vegapunk na bilang scientist daw ay may isa siyang nasisigurado para doon. Yung Mother Flame nga lang daw ang may kayang makagawa ng ganong kalakas na enerhiya para lang maisagawa yung ganong trahedya. Yung naimbento daw niya na yon ay nakakapagpagana sa isang ancient weapon. Kung sino nga daw ang may pakana o gumawa nun ay hindi pa nga din daw niya alam kung sino yon. Pero sa dulo daw nito, iisa lang ang katotohanan. Naging kasangkapan nga daw siya para doon sa malawakang pagpatay na yon. Hindi nga daw niya malaman kung paano niya pagsisisihan ang nangyari. At humingi nga ng patawad itong si Vegapunk sa mga tao. Pero dito na din daw niya napatunayan na
tama yung teorya niya na yung trahedya na nangyari na nagpalubog sa buong mundo ay gawa ng tao. Nagulat na naman lahat ng mga tao, lalo na itong si Momonosuke, at na-mention pa nga niya dito yung Pluton. Pati nga yung mga kababayan ni Vegapunk ay nag-alala sa pag-amin nito sa mensahe. Sabi pa ni Vegapunk na meron nga daw 3 ancient weapons, na sabi na itong si Joy Boy ay plano ngang ipasa ang mga ancient weapons sa susunod na henerasyon. Dito na nga daw magkakaroon ng tanong na bakit hindi pa daw ba sapat na lumubog na yung mundo, kaya hindi nga daw niya malaman kung sino ang kakampiyan at sino nga ba yung masama. Pero dumating na nga daw yung araw para masagot lahat ng yan. Ikonsidera na lang daw nila yon na isang babala. Pag dumating na nga daw yung panahon na yon ay lahat nga daw matatakot na sa nagbabadyang paglubog ng buong mundo. Yung Void Century nga daw ay masasabi nila na hindi pa talaga tukoy, pero may mga nakakaalam daw ng buong kwento patungkol doon. Ang tinutukoy nga daw niya dito ay ang mga kasama ng hari ng mga pirata, ang Roger Pirate. Nagulat nga ang lahat dahil doon. Si Akainu nga dito ay galit na galit din dahil lahat daw ay re-reveal talaga ni Vegapunk. Itong mga Marines naman ay bakit mga pirata pa daw yung nakakaalam. Ang ibang mga tao naman ay nasabi na hindi ba delikado yon, na alam nila yung sikreto ng mundo. Sa Twin Capes nga, si Crocus dito ay kasama si Labun at nakatahimik lang sa sinasabi ni Vegapunk. Si York naman dito ay nagulat sa sinabi ni Vegapunk na alam daw pala nito yung pagnanakaw niya sa bahagi ng Mother Flame. Tinanggal na nga daw niya yung memory synchronization niya. Imposible daw yon. Hindi lang daw yon, napakagaling nga daw nito umacting at magkunwari. Naalala nga ni York dito yung scene kung nasan binihag niya si Vegapunk. Nakakuha nga din daw siya ng mga balita at nabasa niya pa yung nangyari sa Lulusya. Ano daw ibig sabihin nun? Kailan daw naganap yon? Alam na din daw siguro ni Vegapunk nun yung plano ng world government. Dahil kung hindi daw alam ni Vegapunk yon, hindi daw niya magagawa lahat ng nangyayari ngayon. At hindi daw niya maitatago agad yung streaming Dendenmushi. Napaisip na nga dito si York at bigla nga niyang tinawagan yung mga Gorosei. Sinabi nito na alam na daw niya kung nasan yung streaming Dendenmushi. Sabi ni Saint Mars na sigurado daw ba itong si York? Totoo daw, alam na daw niya dahil Vegapunk din daw siya. Yung Dendenmushi na yon ay nasa Fabrio Stratum at binabantayan daw yon nung Iron Giant. Ayun, kaya pala mukhang tatakas itong Iron Giant palayo doon sa isla. Nasagot din kung nasan yung Dendenmushi na yon. Sabi nga ni Vegapunk na sure daw siya na alam nitong Roger Pirates ang lahat pati ang history ng mundo. Ngayon nga daw ay bakit nila nilihim yon at wala man lang sinabihan kahit isang tao. Bakit wala man lang daw ginawa yung mga yon? Nakatangsin at napunta dito sa bar ni Shaki sa Sabaody. Pinapaawat na nga ni Shaki si Rayleigh dito sa pag-inom dahil lasing na nga daw ito. Sabi naman ni Rayleigh na hayaan na daw siya, matanda naman na daw siya. Katulad na lang daw nitong si Vegapunk, isang matanda na napakadaldal daw kung ano-ano nga daw ang sinasabi nito. Huwag nga daw mamakialam itong si Vegapunk. Gusto pa ata daw agawin ito sa mga kabataan ng kapalaran nila. Sila na nga daw ang dapat tumuklas nun. Tama daw ba, Roger? End of the chapter. Okay, isang magandang chapter na naman ang nakita natin at puro pagre-reveal ulit ang nangyari. Pero ang talagang nakakagulat ay yung streaming Dendenmushi na sa Iron Giant pala. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Abangan natin yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!